Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Oh, pangita-pangita na naman tayo mga kabayan. Meron na naman tayong pag-uusapan dito. Ito mga kabayan, nagsimula na, no? Nagsimula na ang mga pambubudol mga kabayan ng mga politiko. Lalong-lalo na rin si Bungit mga kabayan, napakaganda ng mga sinabi nito, no? May patama mga kabayan sa mga katunggali nila or sa katunggali ng lineup ni Bungit mga kabayan. Ito, sa dami ang sinabi nito mga kabayan. Bubudulin na naman yung napakaraming Pilipino at yan yung pag-uusapan natin mga kabayan. Ano? Ito mga pinagsasabi nito kasi mga kabayan, grabe ang mga sinasabi ng tao na to laban sa mga katunggali. Hindi mga kabayan maganda kasi pinatatamaan mga kabayan yung ating pambato. Oo, sabihin na natin mga kabayan nakakaunti no at walang masyadong makinarya ang kalaban pero kita nyo naman no yung quality ng mga pambato natin mga kabayan. Diba? O ito, basahin natin mga kabayan. O mga pala, bago ko makalimutan na naman, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na mga kabayan. At huwag mo makalimutan mag-like, mag-share na sa ganun. Maging updated ka sa mga videos natin, no, mga kabayan. At syempre, huwag nyo kakalimutan magbigay ng opinion nyo dyan sa comment section. Nang sa ganun mga kabayan, magkaroon tayo ng palitan ng conversation, no? At sana makapag-live din tayo sa susunod na mga pagkakataon mga kabayan. O ito, basahin natin mga kabayan ang pinagmamalaki nito ni Bungit. Ha, bago tayo pumunta doon sa mga pinagsasabi niya sa video. O ito mga kabayan, naawa rin po ako kung minsan sa ating mga katunggali. Dahil nagmamakaawa para makakuha ng malalakas at magagaling na kandidato. Alam niyo mga kabayan, kung kayo nanonood kanina ng live, ay grabe, ang dami doon mga kabayan tumatawa sa mga sinasabi nito. Ang dami mga kabayan tumatawa, daming galit, at dami nagmumura sa comment section. Tinatawag ka ring ngagba, tapos mga kabayan at bumaba na daw sa pwesto. Hindi ko alam mga kabayan kung may nagsasabi ba dito sa mga to na ito ang comment ng mga taong bayan. Hindi ko alam mga kabayan kung meron kasi kakaunti lang mga kabayan doon ang nagpipraise dito sa mga to katulad nung pagpipraise nitong mga congressman diyan kay Romualdez mga kabayan. Diba? O ito, sabi pa niya dito. Di tulad ng ibang kakarampot lang ang kandidato. Dito po buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino. My So, God, I hate drugs. sa dami mga kabayan na sinabi nito ni Bungit ni isa mga kabayan, wala pa yatang natupad. Ito na naman, mambubudol na naman mga kabayan sa dami na sinabi niya. Isipin nyo pa ito ha. Gawin natin 12-0, kita nyo? Ang taas ng pangarap ng taong ito mga kabayan. Siyempre, yung iba dyan kasi, yung iba kasi mga kabayan, for sure, umatin dyan mga kabayan kasi akala nila meron naman bigayan. Diba? Yung umatin dyan sa venue. Ito, gawin natin 12-0 ang ating resulta sa Senado nang sa ganon, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Kita mo mga kabayan, sa palagay ninyo, itong lineup ba na to mga kabayan, matitiyak ba natin, no? Ang kinabukasan ng ating bansa ay ngayon pa nga lang mga kabayan, PhilHealth bankrupt. Gold reserve mga kabayan binenta. GSIS mga kabayan kinuha. Land Bank mga kabayan kinuha. DBM kinuha. Ano pa mga kabayan? Magiging tiyak ba ang kaligtasan at kinabukasan ng Pilipinas? Lalong-lalo na mga kabayan ang susunod na generation ng mga Pilipino? Sa administrasyon ni Bungit mga kabayan, lalo na pagka napaupo natin mga kabayan, itong kanya mga kaalyado dito, na laging gaganyan-ganyan yung panga mga kabayan. Pansinin ninyo pansinin niyo yung lineup nito mga kabayan. Ay kayo na ang humusgahan no kung yung ba sinasabi natin paninira o may katotohanan. Pansinin ninyo mga kabayan pagka yung naka-interview, naka-focus mga kabayan sa mukha nila yung camera. Sino makikita nyo dyan mga kabayan yung pagiwi-ngiwi. Pakinggan muna natin mga kabayan itong sinasabi dito ni Bungit no. Kasi mukhang nag-aalamano na naman to. Pakinggan natin. Saan ba yun? Ayan. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Kita mo na lang mga kabayan, hindi pang karaniwan ang aming mga ang sabi niya? Nga natin? Utal-utal na naman na rin. Hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. ang mga aming ko mga kabayan.
Ang mga pinagsasabi nito ay ano, balu-baluktot. Ano, nag-aano yung dila niya? Ang mga aming. Wrong ano pa eh, wrong, ano ba yan? Wrong speech. Hindi po kagaya ng mga nakikita Oo. natin sa mga iba't ibang partido. Yan Hirap na. na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang Kita mo mga kabayan ha, tumitira, no? Tumitira agad mga kabayan sa Katunggali. Wala namang ibang mga kabayan Katunggali yan maliban dito sa PDP, di ba? Oh. Tumitira si Bungit mga kabayan, kaya tirahin mo rin ang tirahin. Amin pong ipinagmamalaki at pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Mga kabayan, nagmamakaawa ba ang PDP, ang mga miyembro no, doon sa lineup ng PDP? Nagmamakaawa ba mga kabayan si PRRD? Sinungaling talaga tong tao na to mga kabayan. Kita ninyo? Nagmamakaawa daw ha? Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Mga kabayan baka sabihin ninyo yung binasa natin hindi akma dito sa sinabi. Binasa lang natin mga kabayan yung sinulat ng Channel 5, no? At yan, tugman-tugman mga kabayan ang sinasabi nito ni Bungit. Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil Kayabang ng tao na to mga kabayan, grabe. Ang yabang mga kabayan. Di ba't ang sabi mga kabayan sa Constitution, basta ikay marunong bumasa at sumulat mga kabayan, pipili kang kumuha ng certificate of candidacy. Tapos ito mga kabayan, sasabihin nito na parang bumili lang ng suka. Kaya pala mga kabayan, ito, no? Lingo, isipin mo, ikaw ang bumasa. Kaya pala mga kabayan, matuturing natin ito si Bungit na napakatalino. Kasi unang-una, siya lang naman mga kabayan ang kauna-unahang bumasa, no? Sa loob ng ilang araw daw yung binasa niya yung 4,075 pages mga kabayan ng Baykan ba yun, ng GAA? Diba? Siya lang naman mga kabayan ang dumali. Pero yung resulta mga kabayan, nung bankrupt na PhilHealth na nilabas na report ng COA, hindi niya mga kabayan nabasa. At wala siyang mga kabayang pahayag doon sa nangyari sa PhilHealth na pagka-bankrupt, 'di ba? Kita nyo? At saka pilit nitong pinagtatanggol mga kabayan na wala siyang naging issue diyan sa nilabas na bill mga kabayan. At totoong pinagtatanggol niya. Ibig sabihin mga kabayan, the more na nagpapaliwanag at pinagtatanggol mo, ibig sabihin may kinalaman ka diyan. Mga kabayan. wala naman natin, walang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Mga kabayan, maganda daw ang record Maganda daw ang record ng kanilang candidacy ng kanilang lineup. Sige mga kabayan, isa-isahin natin sino mga nandyan, no? Sa kandidato niya. Kilatisin natin ng isa-isa. Napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ang mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa, ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. Mga lineup niya, mga kabayan, puro mga balimbing. Tinanin niyo mga balimbing yung mga nandyan. Ito, Rapi Tulfo. Yan, si pangalan nito. Ano ba pangalan niyan mga kabayan? American na... Naku, nakalimutan ko na ito si Erwin mga kabayan. Nakalimutan ko na yung pangalan niyan. Si Tito Soto. Ito, okay pa to mga kabayan. Yan, si Aimee. Si Ping Lacson. Sino pa to? Ito, si Bong Revilla, no? Si Budots King. Si Abalos. Sino pa yan mga kabayan? Hindi na natin kilala. Si Manny Pacquiao. Si Tolentino. Villanueva. Villar. Di ba? Balingbing. 8 po
sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nilang hindi lang luma kundi matanda. Yan na nga mga kabayan, veterano na hanggang ngayon wala pa rin magandang, kumbaga masasabi natin mga kabayan na talagang nag-prosper, no? Sa yung bansa, kita rin nyo mga kabayan, sa tagal na yung iba dyan nanunungkulan. Yung iba naman mga kabayan, meron namang nagawa, may napatunayan na. Ang problema lang mga kabayan kasi, ayan, kahit kita na nila mga kabayan na may sala na nangyayari ngayon sa pamumuno ni Bungit, ano pa rin, pabor pa rin sila mga kabayan kasi, ayun nga, kailangan nila lumain up dito sa administrasyon kasi nandyan lahat mga kabayan, nandyan ang resources, nandyan ang budget mga kabayan, siyempre nakapwesto, nandyan yung makinarya, kaya ayan, tamang tamang panig muna dito sa mga, dyan sa lineup na yan mga kabayan. Dito po, ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto. Buti mga kabayan yung sinabi ni Pacquiao na dito, yung ipapaano yung mga pababayad nito lahat mga kabayan or kukunin yung mga ninakaw na yaman, ipababalik. Bakit kaya mga kabayan hindi nito ni Pacquiao ipabalik ngayon? Ngayong kasama na si dyan mga kabayan, di ba? Ipababalik daw niya Pero ayan mga kabayan, kasama sa lineup nito ni Bungit sa PFP. Senator Tolentino, pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado, ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. Mga kadidiis natin dyan mga kabayan, ha? Wag tandaan ninyo yung mga pagbumuka ng mga senador na yan. Tandaan ninyo yan mga kabayan at huwag nyo kakalimutan yung mga pangalan na yan. Nako, sana'y wag masalisihan mga kabayan. Huwag nyo nang ibubuto yung mga yan. Kailangan yung sinabi ni Bungit mga kabayan na 12-0 mga kabayan. Ganun ang mangyari. I-0 natin mga kabayan yung mga yan. Pito naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao. Kita mo mga kabayan, itong si Congressman Cayetano, yan dati mga kabayan, dating, syempre, support yan mga kabayan sa Duterte administration. Ito mga kabayan, si Binay, di ba? Si Tolentino, no? Mga kabayan. Sino pa yung mga balingbing na yan mga kabayan na dati kumbaga pabor, no? Sa dating administrasyon. Si Ping Lacson. Ito pa nga na mga kabayan na nagsabi ng bumilib kay PRRD kasi sa kauna-unahan yan yung nagbito ng ginawang budget noon mga kabayan ng Congress, 'di ba? Sino pa ito? Si Erwin Tulfo, 'di ba? Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na ito lahat ay sanay na sanay, subok na subok. At ayan mga kabayan, kitang-kita nyo po lahat mga plastic na mga takbo ngayong senatorial slate mga kabayan. Kitang-kita nyo na. Matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pagpanday ng mga batas. 4 ang nagsilbi sa kabinete, humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, siyang namuno ng MMDA. Ngunit, sa kanilang katungkulan, ay hindi lang po sila parelax-relax. Tingnan nyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Kita nyo mga kabayan, palibas at kasinungalingan na sinasabi nito, sala-sala na yung Tagalog no? Sus. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to oppose. They are here to propose. 3,
ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Alam nyo na, Manang Aimee, dito sa atin, sa Ilocos Norte. Lito Lapid, Governor Lito Lapid ng Pampanga. Ayan, si Lito Lapid, isa pa rin yan mga kabayan. Napakadalang mga kabayan sa tagal niya senador, no? Napakatagal niyan mga kabayan na hindi ko nakita dyan sa Senate. Di ko masyadong narinig yan mga kabayan si Lito Lapid na yan. Ko, tunay. At ang Governor Revilla ng Cavite naman. Oh, yan, puntahan nyo mga kabayan yung Cavite. Meron doon makikita kayo na footbridge pero walang bridge. Foot lang mga kabayan. Bukod pa ron, kasama nila ang tatlong naging city mayor. Binay, ng Abi Binay ng Makati. Tolentino ng Tagaytay. Abalos ng Mandaluyong. At wag natin kalimutan na si Tito Sen, Senator Soto ay naging vice mayor din ng Quezon City. Hindi rin po tayo nagkukulang sa boses na Tignan mo mga kabayan sinabi niya vice mayor. Dating ang Senate president eh. Diba? Napangiti na lang si Tito Soto. Mukhang ayaw pa dun sa introduction ni Bungit mga kabayan. Mag-i-introduction na lang mga kabayan sablay pa kita mo yan. Dapat ang sinabi mo agad dyan Bungit naging dating Senate president niya si Tito Soto. Babanatan mo ang dating vice mayor. Napakababang rank naman ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil apat sa ating mga kandidato ay babae, pero itong mga babaeng ito ay palagay ko mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na nandito ngayon. Kita mo mga kabayan kung paano bumula to ng bumula ng mga botante. Ganyan mga kabayan ang nangyari noon, no? Ngayon ganyan, ngayon inuulit na naman. Depende na lang sa inyo mga kabayan kung kayo papaguyo pa dito sa mga pinagsasabi nito. Kasi kung kayo hindi pa natututo mga kabayan, di iboto nyo tong lineup na to mga kabayan. Tingnan natin kung ano magiging kinabukasan ng bansa natin. Lalo pa ngayon mga kabayan, yan sa pamumuno niya, anong nangyayari mga kabayan. At makatindi ang mga patama nito mga kabayan sa lineup ng PDP at saka sa KPRRD mga kabayan. Na tayo daw ay mga pumapalakpak sa mga Chinese, pumapalakpak tayo sa mga Chinese. Pero wag ka mga kabayan, at sa panahon niya, sa panahon niya nangyayari ang mga ganyan na pang-abuso ng mga Chinese. Sa panahon ni Duterte, wala namang ganyan. Tumutulong pa nga yung Chinese mga kabayan na tayo makarecover. Isipin nyo, yung mga investor, halos mga karamihan dyan mga kabayan, Chinese. Diba? At saka simula nung unang panahon pa mga kabayan, tayo nag-aaral ng grade 1, tinuturo na yan na ang unang nating mga ka-barter na tinatawag nun, mga Chinese. Mga kabayan. Tapos si Bungit ayaw sa Chinese. Kaya yan mga kabayan. Inano kasi niya si Xi Jinping mga kabayan Noon nagkaroon na sila ng pag-uusap tinaraydor kasi niya mga kabayan kumampi kay Biden. Kasi gawa nga siguro nung mga nababalitaan natin, bali-balita lang mga kabayan na yung bank account o yung asset nila na nasa Swiss bank naka-freeze. Kaya siguro mga kabayan nagkaganyan, nagalit yung China. Kaya tayo ngayon mga kabayan ay hinaharas at ini-impose nila yung rights nila dyan sa West Philippine Sea, Ang nakalagay nga niyan mga kabayan, kahit hanggang ngayon bumili kayo ng globo, Kahit ngayon bumili kayo mga kabayan ng globo, nakalagay dyan ay South China Sea. Walang West Philippine Sea, mga kabayan. Na yan ay pinadali lang mga kabayan ng panahon ni Pinoy. Kaya tama yung sinasabi mga kabayan ni Congressman Dante Marcoleta, Noon talaga, wala naman talaga mga kabayan dyan na West Philippine Sea, Ang nakalagay dyan, South China Sea. Kahit sa mga navigation mga kabayan ng mga seafarer, ng mga seaman, walang West Philippine Sea. Meron dyan ay South China Sea. Diba mga kabayan? Isipin nyo, natandaan pa natin yan. Grade 1 mga kabayan, tinuturo na yan. Pero ito mga to, ewan ko mga kabayan, mahirap kasi pag-usapan pagdating dyan sa West Philippine Sea na yan, Kasi matindi talaga ang nangyayari ngayon diyan. Ngayon lang naman mga kabayan sa panahon ni Bungit, pero noong panahon naman ni PRRD, kahit tanungin nyo yung mga taga-Sambales mga kabayan, taga-Subic, na simula pa nung panahon nung ninuno nila ay nakakapangisda doon. At kahit nung panahon mga kabayan ni PRRD, nakabalik sila na makapangisda dyan sa lugar na yan mga kabayan. Dito lang sa panahon talaga na to ni Bungit. Tapos sinisisi nitong mga lutanista mga kabayan na
na dahil daw kay PRRD mga kabayan. Isinisisi nila kaya nagkaganyan yung mga Chinese. Tunay mga kabayan. Sa panahon ni Bungit, nawala yung Sabina Shoal mga kabayan. Diba? Sa panahon niya yun. Pero siya may sabi na kahit isang islands, walang ipamimigay. Pero sa kanya nangyari lahat mga kabayan. Kasi ang lahat ng sinasabi nito mga kabayan, binulong lang sa hangin. Yun yung totoo. So, ayun mga kabayan, hanggang dito lang muna ang video natin mga kabayan. At huwag niyong kakalimutan, itong lineup ng PDP, no? Na sa ganun mga kabayan, ma-straight natin at magkatotoo yung prediction ni Bungit mga kabayan na 12-0. Sila yung 0 mga kabayan at tayo yung 12. Sige na mga kabayan, adios muna sa inyo at see you sa susunod na video.